Ilang taon na ang nakalipas, isang ibang dimensyon ang nagsimulang sumapaw sa totoong mundo, na binago ang lahat magpakailanman. Natuklasan ng sangkatauhan na ang mga kakaibang nilalang, na parang galing sa mga alamat sa syudad, ay isa ng nakakatakot na katotohanan. Bilang tugon, nagising ang kapangyarihan ng mga tao para labanan ang mga banta sa mga epiko at walang tigil na labanan. Ang mga nilalang ay tinawag na demonyo, at ang mga taong may espesyal na kakayahan ay naging mga hunter. Tila walang halaga ang kaguluhang ito sa ating NC, si Xiaohei, na gusto lang bumili ng kanyang almusal. Habang nagbabago ang mundo, siya ay nanatiling pareho, nag-isip kung ano ang kakainin nang hindi masisira ang kanyang budget. Masyado siyang urong-sulong kaya hindi siya makapili sa pagitan ng tinapay o krepe, kahit na naghihintay sa kanya ang tindera. Mula nang lumitaw ang mga halimaw, ipinagpatuloy lang niya ang kanyang buhay bilang isang ordinaryong franker, walang malaking pagbabago. Sa isang buntong hininga ng pagkadismaya, dala niya ang dalawang supot na nagpapakitang binili niya ang parehong pagpipilian dahil hindi siya makapagpasya. Pagpasok sa silid-aralan, naramdaman niya ang dati pa ring social anxiety habang dumadaan sa ilang mga kaklase. Ang ating Ensu ay dumaan sa pagitan ng mga mesa, naghahanap ng lugar kung saan upo at kakainin ang kanyang almusal. Sa malapit, dalawang babae ang nag-uusap habang ipinapakita ng isa sa kanyang kaibigan ang isang bote ng pabango. Napagtanto niyang isa sa kanila si Lindsay, ang babaeng matagal na niyang lihim na gusto. Sakto namang lumingon ito at binati siya ng isang palakaibigang ngiti, binabati si Xiaohei ng magandang umaga. Hiyang-hiya, nautal ang ating Esi sa pagsagot at mabilis na tumalikod pabalik sa kanyang mesa. Naisip niya na hindi pa siya kailanman umamin sa kanya dahil wala siyang lakas ng loob na kumilos ng padalos-dalos sa buong buhay niya. Dahil sa kanyang pagiging urong-sulong, naisip niyang sanay kasing simple na lang ng pagbili ng almusal ang buhay. Sa ganoong paraan, masusubukan niya sana ang lahat ng pagpipilian sa tuwing hindi niya alam kung aling landas ang tatahakin. Sa kaibuturan niya, hiniling niyang sanay masubukan niya ang hindi mabilang na buhay at saka palang pipiliin ang pinakamagandang bersyon na isa sa buhay. Naputol ang kanyang pag-isip nang may matanaw siya sa bintana, nagtataka kung isa yung gate. Sa itaas ng lungsod, isang higanting pulang portal ang lumitaw sa kalangitan, naglalabas ng isang masamang enerhiya. Mula roon, binalot ng takot ang silid-aralan, lahat ng estudyante ay nagsisigawan, walang kaalam-alam sa nangyayari. Bigla, isang nakabibinging ingay ang umalingaw-ngaw nang may bumangga sa pinto ng silid-aralan ng may pambihirang lakas. Bumukas ng malakas ang pinto, na nagpakita ng isang estudyanteng naging isang kahindik-hindik na nilalang, na napapalibutan ng mga pulang aura. Sumugod ang halimaw sa kanyang mga kaklase na nagsisigawan sa desperasyon. Itinuro ng nagulat na NC ang nakakatakot na eksena, kinikilala ito bilang isang tunay na demonyo. Pagkatapos mismo, napuno ng matinding kulay ang paningin ng lahat, hudyat ng katapusan para sa isa sa mga estudyante. May nakakabahalang ngiti, inanunsyo ng nilalang na magtatawag ito para pagpasyahan ang susunod nitong target. Tinawag niya ang pangalang Dian Chenshan, at ang babaeng may lilang buhok ay natigilan sa takot nang siya ang mapili. Sa isang iglap, nagpakawala ang nilalang ng isang nakamamatay na atake sa estudyante, na tuluyan siyang pinatahimik. Takot na takot si Lindsay, ang kanyang mukha ay natalsikan ng mga labi ng kanyang kaklaseng kapapatay lang. Habang nagkakagulo, tumayo ang ating gulat na NC, hindi alam kung paano tutugon. Samantala, nagpapakasaya ang demonyo, tumatawa ng sadistiko sa desperasyon ng mga estudyante. Nagtataka ang nilalang kung sino ang susunod na target, lalo pang pinatindi ang tensyon sa silid. Nang makakita ng pagkakataon, ilang estudyante ang sumubok tumakas patungo sa pinto. Walang pag-aalinlangan, pinatay ng halimaw, isa-isa, ang lahat ng sumubok tumakas sa paparating na massacre. Napansin ni Xiaohei na hindi opsyon ang pinto at inisip na tumalon sa bintana. Kahit nanginginig siya sa takot. Sa sandaling iyon, isang kislap ng determinasyon ang nag-alab sa kanyang mga mata habang hinaharap niya ang panganib. Lumingon siya at natagpuan ang sarili sa isang mahirap na dilema, tatakas mag-isa o susubukang iligtas ang iba. Nang makitang umiiyak si Lindsay at walang kalaban-laban, naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumawa si Xiaohei ng mabilis na desisyon ng walang pag-aalinlangan. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Lindsay, at sinabing tumakas kasama niya sa bintana. Sa ngayon, nakikita ng dalaga ang inilahad na kamay ni Xiaohei bilang kanyang tanging pag-asa para mabuhay. Sinubukan niyang abutin siya, ngunit ang nakapalibot na pulang aura ay nagpapahiwatig na papalapit na ang panganib. Sa isang sandali ng desperasyon, pareho silang pinabagsak ng demonyo, at ganoon na lang, natapos na ang lahat para sa kanya. Bigla, nagising ang ating NC na may pagkabigla, ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding takot. Natagpuan niya ang sarili pabalik sa kanyang mesa, nalilito at nagtataka kung talaga bang namatay siya sa ataking iyon. Pagtingin sa kanyang tabi, nakita niya ang dalawang babae na nag-uusap tulad noong bago magsimula ang gulo. Pagkatapos, binati siya ni Lindsay ng parehong ngiti at kilos tulad ng dati, na nagkumpirma sa kanyang mga hinala. Naiintindihan ng ating NC na hindi pa siya patay at, sa paanong paraan, bumalik siya sa nakaraan.
Sa harap niya, isang asul na screen ang lumitaw, na nagpapaalam sa kanya na nakuha niya ang kakayahang mahinuha ang hinaharap. Napansin niyang siya lang ang nakakakita sa system window dahil tila walang ibang nakakapansin nito. Gamit ito, maaari niyang subukan ang mga opsyon sa susunod na 10 minuto para mahanap ang pinakamahusay na posibleng sagot. May isang kumpiyansang ngisi na pagtanto niyang makakahanap siya ng paraan para iligtas ang lahat mula sa sakunang ito. Walang oras, na-activate ang kakayahan at nagliwanag ang kanyang mga mata sa estado ng purong konsentrasyon. Matapos makita ang pag-atake, tumalon siya at sumigaw sa lahat na tumakbo dahil darating na ang mga demonyo. Ang prioridad ni Xiaohei ngayon ay mailabas ng buhay ang lahat ng kanyang mga kaklase sa silid-aralan. Umakyat siya sa entablado ng silid-aralan at sinabing kailangan nilang tumakas sa bintana dahil atakehin ng demonyo ang pinto. Sa kanyang pagkagulat, nanatili lang sa kanilang mga upuan ang lahat ng estudyante, hindi tumutugon sa kanyang babala. Tumingin sa kanya sina Lin Xi at Dian Qianqian, nagulat at nagtataka kung anong problema niya. Naiintindihan niyang walang maniniwala sa kanya, at sa oras na dumating ang demonyo, huli na para tumakbo. Sa kanyang isipan, nararamdaman niya ang parehong masamang aura mula kanina. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa likod niya ang nilalang na may tahi sa bibig na may nakakatakot na ngisi. Ginawang hostage ng demonyo ang ating NC at inanunsyo na sisimulan na ang pagtawag para piliin ang mga biktima nito. Nagtapos ang simulation na may parehong kahindik-hindik na resulta, at pinanood ito lahat ng ating NC na nasisindak. Nagtapos ang kakayahang maghinuha, at bumalik siya sa katotohanan, hinampas ang kanyang kamao sa mesa sa pagkadismaya. Pagbalik sa totoong mundo, nakaramdam siya ng matinding pagduduwal mula sa mga alaala ng amoy at mga eksenang nasaksihan niya. Napalingon ang kanyang mga kaklase, nalilito sa kanyang kakaiba at biglaang kilos. Nang mapagtantong hindi niya makukumbinsi ang sinuman, bumuo siya ng bagong plano para pigilan ang halimaw na makapasok. Nagpasya siyang i-lock ang pinto ng silid-aralan para magkaroon ng sapat na oras para ligtas na makatakas ang lahat sa bintana. Pumasok muli ang ating AC sa deduction mode at tumakbo mula sa kanyang mesa ng buong bilis. Sa kanyang pagtakbo, nabangga niya ang isang bully sa klase na magsisindi pa lang ng sigarilyo. Nagalit ang siga at sinigawan si Xiaohei, tinatanong kung bakit siya tumatakbo na parang baliw. Hindi siya pinansin, naabot niya ang kanyang layunin at isinara ng malakas ang pinto ng silid-aralan. Pagkatapos, inikot niya ang seradura, isinara ang daanan ilang sandali bago dumating ang banta. Hinarangan niya ng kanyang katawan ang pinto, determinadong pigilan ang nilalang na makapasok kahit anong mangyari. Sa kabilang panig ng pinto, nagsimulang kumalabog ang demonyo at inanunsyong sisimulan na nito ang nakakatakot na pagtawag. Tinawag ng nilalang ang pangalan ni Dian Tianxian, at ang tunog ng isang pagtama ay umalingaw-ngaw sa buong simulation. Tumagos ang tunog sa pinto at tumama kay Xiaohei, na nabalot ng isang pulang likido. Inihayag ng simulation na ang pagtawag ay isang sumpa na base sa tunog na tumatapos sa sinumang makarinig nito. Pagbalik sa katotohanan, nanginig siya sa kanyang upuan, naaalala ang nakakasakal na pakiramdam ng muling pagkapaslang. Kinu-question niya kung bakit niya isinasakripisyo ang lahat para iligtas ang mga taong hindi man lang niya kaibigan. Muli, nahaharap ang ating AC sa isang mahirap na pagpili sa pagitan ng kanyang instinct at kanyang konsensya. Sa sandaling iyon, lumapit si Lin Xi, nag-aalala, at tinanong kung masama ba ang kanyang pakiramdam. Napansin din ni Dian Qianqian kung gaano siya kaputla at iminungkahing pumunta siya sa school nurse. Kahit ang bully kanina ay nag-alok na tumulong, sinasabing maaari siyang sumagot sa pagtawag sa klase para sa kanya. Ang salitang pagtawag ay nagbigay sa kanya ng revelasyon tungkol sa tunay na instinct ng mga tao. Naiintindihan niya na kahit ilang beses pang maulit ang kasaysayan, palaging pareho ang pipiliin ng mga tao. Sa isang buntong hininga ng pagtanggap, inihanda niya ang sarili para sa kanyang susunod na pagsubok na may panibagong determinasyon. Muling inactivate ng ating NC ang feature deduction, pumapasok sa estado ng kabuang konsentrasyon. Sa kanyang susunod na simulation, nagpasya siyang unang umatake, sinusugod ang nilalang gamit ang isang silya. Gayunpaman, lumitaw ang demonyo bago pa tumama ang kanyang atake, at naghahanda ng simulan ang pagtawag ng kamatayan. Sa kanyang pagkagulat, tumingin sa kanya ang nilalang at tinawag ang kanyang pangalan, binabago ang pagkakasunod-sunod para kontrahin siya. Ganoon na lang, direkta siyang tinamaan at natuklasan na kayang umangkop ng halimaw sa kanyang mga estratehiya. Napagtanto niya na ang mas malalang katapusan ay mas malaki ang gasto sa spirit points at sinubukang kumalma para hindi siya magkamali. Sa pag-restart ng simulation, sinubukan niyang itulak palabas ang kanyang mga kaklase ng sunod-sunod, simula kay Dian Qianqian. Muling umangkop ang demonyo at tinawag ang kanilang mga pangalan ng sabay, sinisira ang kanyang bagong plano. Dahil doon, pareho silang tinamaan ng sound attack, at napagtanto niyang hindi rin gagana ang estratehiyang ito. Ang pagtatago sa ilalim ng mesa ay napatunayang walang silbi rin dahil nahahanap pa rin siya ng sumpa. Habang sinusubukang tumakas, napansin niya na ang mga atake ng nilalang ay tila sumusunod sa isang uri ng misteryosong pattern.
Matapos subukan ang dose-dose ng iba't ibang hinaharap, mabilis na naubos ang kanyang spirit points. Pilit na isinara ang kanyang abilidad, naiwan ang ating NC na may 1 puntos na lang at pagod na pagod. Pabalik sa totoong mundo, naramdaman niya ang isang marahang pagtapik sa kanyang balikat, na pumutol sa kanyang pag-isip. Dahan-dahan siyang lumingon at nakilala ang isang pamilyar na amoy, iniisip kung si Linxia ba talaga yon. Tinitingnan siya nito na may nag-aalalang ekspresyon at tinanong kung ayos lang ba ang kanyang pakiramdam. Habang nakatingin sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa isang biglaan at napakatalinong revelasyon. Nakatuon siya sa bote na hawak nito, at ang alaala ng amoy na yon ay nagbigay sa kanya ng susi para malutas ang lahat. May tiwalang ngiti at isang nakakuyom na kamao, alam na ng ating AC kung paano iligtas ang lahat. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa at kinakalkula na mayroon na lang siyang 30 segundo bago salakay ng demonyo ang silid. Upang lumikha ng diversion, sumigaw siya na may lindol na ikinalito ng lahat ng kanyang mga kaklase. Nagulat, napaisip sina Lingxi at Dian Chanchin kung dapat ba silang tumakbo sa courtyard para sa kaligtasan. Habang lumilipas ang oras, lumalaki ang kalituhan, at ginamit ito ng ilang estudyante bilang pagkakataon para umalis ng maaga. Alam niyang hindi niya pwedeng sabihin ang totoo, at kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi mapapatunayan ng sinuman sa oras. Ang plano niya ay gamitin ang pabango ni Linxia bilang sentro ng kanyang kasinungalingan para ma-evacuate ang lugar. Mula doon, inagaw niya ang bote at tumakbo sa paligid ng silid, sumisigaw tungkol sa peking pagyanig para magdulot ng panik. Itinuro niya ang mga bintana at sinabi sa lahat na tumalon dahil masyadong malayo ang labasan. Umepekto ang kanyang pag-arte, at kumalat ang takot habang nagmamadali ang mga estudyante sa mga bintana ng 2 ni floor. Lubos na nakumbinsi ang bully kaya nahulog pa niya ang kanyang lighter, ganap na natulala sa sitwasyon. Kahit nalilito, isinigaw niya ang parehong linya tulad ng dati tungkol sa mga demonyo habang tumatakbo kasunod ng ating isi. Sa natitirang 23 segundo, ang layunin ni Xiao Hei ay makapagpatalo ng maraming tao hanggat maaari. Sa kabila ng kanilang pagkalito, natangay sina Lingxi at Dian Tianqian papunta sa bintana ng mga tao. 20 segundo na lang ang natitira, napansin ng ating NC na naubusan na ng oras para ilikas ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay naniwala sa kwento, at binaliwala lang ng ilang nagdududang estudyante ang kaguluhan. Ang iba naman ay walang kaalam-alam sa panganib, mahimbing na natutulog sa kanilang mga mesa nang walang napapansin. Alam niyang wala ng oras para kumbinsihin ang lahat, dahil malapit ng sugurin ng mga demonyo ang silid. Sa kabila ng hirap, patuloy siyang sumisigaw na tumakbo sila, dahil nakatalon na ang ilan sa mga estudyante. Ang bully kanina ay tumutulong na ngayon sa pag-organisa ng pagtakas, sinasabihan ang lahat na tumalon ng maayos. Malapit sa bintana, napansin ng isang grupo ng mga estudyante ang pagdidilim ng langit at nakita ang pagbuo ng gate. Ang portal mula sa kabilang dimensyon ay pumipintig ng pulang enerhiya habang papalapit na sa katapusan ang countdown. Pinapanood ng ating NC ang eksena na may tensyonadong ekspresyon, alam kung ano mismo ang mangyayari. Sa pagharap sa tunay na banta, sinakop ng takot ang mga huling natitirang estudyante na sumisigaw ng tulong sa desperasyon. 10 segundo na lang ang natitira at kalahati ng klase ang nailigtas. Tumatakbo siya para isagawa ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Naiintindihan niyang walang oras para iligtas ang iba, at ikinonekta ang isang telepono sa sound system ng silid-aralan. Nagsimulang tumugtog ng malakas ang musika mula sa mga speaker habang ang langit sa labas ay naging ganap na pula. Ang malakas na tunog ay nagsisilbing pantabon sa roll call ng demonyo, pinoprotektahan ang mga hindi pa nakakatakas. Habang tumutugtog ang musika, humarap siya sa pinto at naghanda na pigilan ang pag-atake sa mga natitirang estudyante. Sa kanyang mga deductions, naalala niya ang lighter ng bully at nag-focus sa pattern ng pag-atake ng halimaw. Matapos ang ilang simulations, napansin niya na palaging lumalabas ang nilalang na may parehong pulang spheres. Sa natitirang 5 segundo, nakuha niya ang sagot at sinindihan ang pabango para gumawa ng sandata. Naunawaan niya na umaatake lamang ang demonyo gamit ang roll call dahil palagi nitong sinusubukang gamitin ang paraang iyon. Sa eksaktong sandali na sinira ng nilalang ang pinto, handa nang kumilos ang ating NC. Binuksan ng demonyo ang tahitahing bibig nito para simulan ang sound curse na nagpapatunay sa teorya ni Xiao Hei. Habang nakatutok sa target, naghanda siyang ihagis ang nag-aapoy na bote gamit ang buong lakas niya. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang gawang bahay na cocktail diretsyo sa kalaban. May natitirang 2 segundo, lumipad ang nag-aapoy na bote patungo sa target nito sa isang perpektong arko. Saktong-sakto ang tama, tumama sa lalamunan ng halimaw at pinutol ang nakamamatay nitong sonic attack. Habang nasusunog ang nilalang, ibinunyag niya ang kanyang plano na sirain ang pinagmumula ng tunog gamit ang apoy at musika. Nang makita ang eksena, nagmadaling tumakas mula sa nasusunog na silid sina Linxia at ang iba pa sa bintana. Itinapon ng lakas ng pagsabog ang ating NC paatras, at malakas siyang bumagsak sa sahig ng silid-aralan.
Kahit nasugatan, nananatili siyang nakatuon, kailangan niyang harangan ang tunog ng demonyo sa anumang paraan. Sa kanyang planong isinasagawa, naniniwala siyang sa wakas ay maililigtas na niya ang lahat sa silid-aralan. Samantala, kinakalampag ng nilalang sa kabilang panig ang pinto, at sinusubukan itong pigilan ng ating isi. Pagod na pagod, naisip niyang siguro'y nakatakas na ang lahat, at oras na niya para umalis doon. Gayunpaman, tinamaan siya ng pagod, at naramdaman niyang humina ang kanyang isip dahil sa paggamit ng halos lahat ng kanyang puntos. Nanlalabo ang kanyang paningin at bumibigat ang kanyang katawan, na pumipigil sa kanyang gumalaw para takasan ang napipintong panganib. Sa pagharap sa panganib, pinagsisihan niyang umaktong parang bayani, dahil ngayon ay takot na siya. Gayunpaman, napagtanto niya na kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon na ulitin ang lahat, nawala ang kanyang mga iniisip sa kadiliman, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang pareho pa rin ang pipiliin niya. Bigla, may isang kamay na umabot sa kanya, at narinig ang boses ni Lincia, sinasabing huwag siyang sumuko. Bumalik siya para tulungan siya at niyakap siya ng mahigpit, sinasabing magkasama silang tatakas sa lugar na yon. Sa tulong niya, lumapit silang dalawa sa bintana, naghahandang tumalon para sa kaligtasan. Walang pag-aalinlangan, tumalon sila mula sa dalawa ni floor patungo sa school courtyard, palayo sa panganib. Pareho silang lumapag sa damuhan sa labas, nagawang makatakas sa silid-aralan ng bahagya lamang. Muling nakasama ang ibang mga estudyante, sa wakas ay bumagsak siya dahil sa pagod, ngunit masaya na ligtas. May mga luha ng ginhawa, nagdiwang ang ating NC, nagawa niya ang imposible at nailigtas ang lahat. May kaba sa tawa, sumandal siya kay Lindsay, ganap na naubusan ng lakas dahil sa tensyon ng sandali. Bigla, hinawakan niya ito sa balikat na may takot na ekspresyon na ikinalito ng dalaga. Ang dahilan ng kanyang takot ay lumitaw sa kalangitan, dahil ang dimensional portal ay ganap ng bumukas sa itaas ng paaralan. Mula sa gate, isang kawan ng mga kakaiba at nakakatakot na demonyo ang nagsimulang lumabas, sumasalakay sa mundo ng mga tao. Sa harap ng eksenang ito, napagtanto ng ating NC na walang silbi ang kanyang mga pagsisikap at ngayon ay tapos na ang lahat. Nagsimula na ang pananalakay, at hindi mabilang na mga nakapangingilabot na nilalang ang bumababa mula sa kalangitan patungo sa lungsod. Alam niya na, bukod sa kanya, lahat ng iba pang estudyante ay ordinaryong tao na walang kapangyarihang lumaban. Ang grupo ng mga nakaligtas ay nagsisiksikan sa kawalan ng pag-asa, tiyak na ito na ang araw ng kanilang katapusan. Noong tila nawala na ang pag-asa, isang misteryosong enerhiya ang nagsimulang magmula sa lupa sa paligid nila. Makalipas ang isang sandali, isang malakristal na asul na harang ang nabuo, pumapalibot sa grupo, at pinoprotektahan sila mula sa panganib. Hinawakan ng ating NC ang harang, nagulat, nagtataka kung saan nanggaling ang mahiwagang proteksyon na yon. Inatake ng mga demonyo ang kalasag ngunit walang nangyari, at napagtanto niyang dumating na sa wakas ang Hunters Association. Isang malakas na boses ang nag-utos sa lahat na manatili sa loob ng harang para masiguro ang kaligtasan ng grupo. Ang S-rank hunter na si Baling ay lumitaw sa pamamagitan ng teleportasyon, ipinakilala ang sarili bilang vice captain ng lokal na squad. Sa loob ng kalasag, napansin niyang medyo nakabawi na ang kanyang mga puntos at naramdamang ligtas na sila ngayon. Sa pagmamadaling makahanap ng masisilungan, nagtulakan ang mga estudyante sa loob ng harang ng magulo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nadulas si Dian Chanchin sa gilid ng kalasag at nawalan ng balance. Dahil doon, nahulog siya sa labas ng proteksyon, na iwang ganap na lantad sa mga demonyo. Itinuro ng ating AC ang eksena ng may takot, sumisigaw na nahulog siya sa labas ng ligtas na lugar. Nataranta si Lincia at isinigaw ang pangalan ng kanyang kaibigan, walang magawa para tumulong. Nagtataka ang iba kung nasaan ang mga hunter, alam na hindi siya mabubuhay ng mag-isa. Samantala, si Bowling ay nakatuon sa pagpapanatili ng harang, na nagpapakita na ng mga senyales ng kahinaan. Isang higanting anino ang lumalapit kay Dian Tianxin na nagmamakaawa ng tulong, paralisado sa takot. Pinagharian ng kawalan ng pag-asa ang dalaga, na umiiyak habang nakikita ang nilalang na palapit ng palapit. Makalipas ang isang sandali, isang 3-demon ang dumagit sa kanya gamit ang mga kuko nito sa ikinagimbal ng lahat. Nang makita ito, inactivate ni Xiao Hai ang kanyang deduction ability, naghahanap ng paraan upang iligtas siya. Ipinakita sa kanya ng pangitain ng hinaharap ang isang peres ng gunting panghardin sa lupa sa loob ng harang. Kinuha niya ang kagamitan at sinigawan ang nilalang na bitawan siya, na ikinagulat ng ibang mga estudyante. Sa kanyang mga kamay, ang gunting ay nag-anyong isang nagniningning na espada, na naglalabas ng malakas na enerhiya. Tinamaan ng hampas ang halimaw, at napagtanto niyang dahil ito ay isang wood type, mahina ang nilalang sa metal. Nagtapos ang kanyang deduction, at may perpektong plano, alam niyang maililigtas niya si Dian Chanchan at makakatakas. Gayunpaman, nasa bibig na ng kahoy na nilalang ang dalaga, na humihingi ng tulong sa isang huling bulong. Hawak ang espada, sumigaw ang ating NC na kumapit siya, naghahanda para sa kanyang pag-atake. Kasabay nito, nagsimulang kumurap-kurap ang protective barrier ni Bowling, na nagpapahiwatig na hindi na ito magtatagal.
Hindi nagtagal, naglaho na parang bula ang kalasad, na iniwang ganap na walang kalaban-laban ang lahat ng estudyante. Alam ng Hunter na kapag nawala ang harang, magiging madaling target ang lahat ng estudyante. Biglang kumalat ang isang malamig na hamog sa lugar, at nagtaka ang mga estudyante kung ulan ba. Huminto sa pag-atake ang demonyong may 3 ulo at tumingin sa ibaba, nalilito sa sitwasyon. Sa isang iglap, nagsimulang tumubo ang matutulis na kristal ng yelo mula sa lupa sa paligid ng nilalang. Isang misteryosong lalaki ang lumitaw at ginamit ang kanyang kakayahan upang tuluyang i-freeze ang halimaw na kahoy. Tulala siyang nanonood sa eksena, hindi maintindihan kung sino ang bago at makapangyarihang kakampi na ito. Sa loob ng ilang segundo, tuluyang nakulong ang demonyo sa isang malaking bloke ng solidong yelo na hindi gumagalaw. Dahil napigilan na ang banta, tuluyan nang nawala ang harang ni Bowling dahil sa kakulangan ng enerhiya. Nagpakilala ang bagong dating bilang si Baiji at iniulat ang sitwasyon sa base ng asosasyon. Kalmado siyang naglakad sa ibabaw ng yelo, ipinapakitang isa siyang hunter na may pinakamataas na antas ng karanasan. Iniulat ng isang hunter na may kulay pilak na buhok na nalutas na ang insidente. Sa paligid niya, ang mga natitirang halimaw ay tuluyan ng nagyelo. Dahil dito, nagdiwang ang mga nakaligtas na estudyante, nagsisigawan para sa bayaning tumalo sa mga nilalang sa isang iglap. Pagkatapos ay inanunsyo ng elite agent na ligtas na ang lahat. Gayunpaman, kinuyom ng ating NCO ang kanyang kamao na may ekspresyon ng purong galit. Napansin ang tensyon, lumingon ang hunter kay Lik Xiaohai, umalinggaw ang kanyang mga yapak habang dahan-dahan siyang lumalapit sa bata. Walang babala, sumugod ang ating NC at bumanat ng isang malakas na suntok sa mukha ng hunter, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Pagkatapos, marahas niya itong kinwelyuhan, tinanong ni Lik Xiaohai kung hindi ba nakita ng lalaki ang isang tao sa labas ng harang. Ang galit niya ay dahil sa isang nagyelong halimaw na may 3 ulo. Isa sa mga ulo ng nilalang ay may hawak na isang bagay na tiyak na hindi dapat naroroon. Sa loob ng yelo, kita ang katawan ni Tianqin, inaakusahan ng ating NC ang hunter na tinuluyan ang babae kasama ng halimaw. Nang makita ang malagim na eksena, napaiyak ang ibang mga estudyante, ibinubulong nila ang pangalan ng kanilang kaibigan, hindi makapaniwala sa nangyari. Tinignan ng hunter ang file ni Lik Xiaohai at nakitang rank siya, sumigaw ang ating NC na ililigtas na sana niya ang babae. Paghamak, inismira ng elite agent ang kanyang kapangahasan. Tinawag niya itong isang walang karanasang bata na puro salita at walang gawa sa laban. Kinuwestiyon niya ang lohika ng pagligtas sa isang taong halos hindi na makakapit. Ang prioridad ay puksain ang lahat ng demonyo sa pinakamagandang pagkakataon para umatake. Ayon sa kanya, inatake na sana ng mga halimaw ang lahat kung hindi siya kumilos ng mabilis. Ito ay isang simpleng pagpipilian sa pagitan ng pagligtas sa isang tao o pagligtas sa 1,000. Nandiri ang ating SC sa malamig na lohikang ito. Sumigaw siya na hindi ito isang bagay na dapat pagpilian dahil posible namang iligtas ang lahat. Tinignan siya ng hunter na may mapanlibak ng ngiti. Sinabi niyang hindi naintindihan ng bata na kahit ang pinakamalalakas ay kailangang magsakripisyo. Tinalikuran ng bata, inutusan ng kapitan si Biaoling na tawagan ang natitirang bahagi ng koponan upang maisara nila ng magkakasama ang Dimensional Gate. Pabalik sa paaralan, huminahon na ang sitwasyon. Pinasalamatan ng mga nakaligtas si Lik Xiaohai sa pagligtas sa kanila. Pinalibutan siya ng kanyang mga kaklase at tinawag siyang bayani. Kinikilala nila na kung hindi dahil sa kanyang babala, natalo na sana silang lahat ng mga nilalang. Napunta ang usapan sa sinapit ni Tianqin. Sinabi ng isa sa mga estudyante na kung hindi siya yon, maaaring sinuman sa kanila. May malungkot na mukha, sinabi ng ating NC sa kanila na huwag sisihin ang kapitan. Inamin niya na iniligtas sila ng lalaki at tama ang kanyang ginawa. Napansin ng isang kaklase ang kanyang kalagayan at nag-alok ng tulong, nagtanong kung dapat ba niyang tawagin ang school nurse o bilhan siya ng gamot. Pagkatapos ay napagtanto ng ating NC na hindi siya naniniwala sa mga sakripisyo. Para sa kanya, isa lang iyong dahilan sa hindi pagiging sapat na malakas. Mula sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Ipinahayag ni Lik Xiaohai na gusto niyang maging isang elite hunter, mas makapangyarihan pa kaysa sa lalaking iyon. Dadalhin tayo ng salaysay sa nakaraan ng lungsod. Maraming taon na ang nakalilipas, dumanas ang lugar ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga estudyante. Noong panahong iyon, laganap ang pambubuli sa paaralan. Ang mga mas mahihinang estudyante ay palaging target ng marahas na pag-atake. Maraming estudyante ang nakasaksi o dumanas ng karahasang ito. Karaniwan ang mga nakakakilabot na eksena sa mga pasilyo at bakuran ng paaralan. Kakatwa, halos walang natanggap na tawag para sa tulong ang pulisya at administrasyon ng paaralan mula sa mga biktima ng mga pag-atake na ito. Ang kakulangan ng pag-uulat na ito ay lalo lamang nagpalakas ng loob ng mga bully na naging sanhi ng paglala ng karahasan. Ang mga binubuli na estudyante ay maaari lamang humingi ng tulong sa mga guro. Sa kasamaang palad, iresponsable ang mga guro at sinisi ang mga biktima. Iniugnay ng Hunters Association ang mga demonyo sa kaluluwa ng mga estudyante. Ang mga huling taong nakita nila ay ang kanilang mga walang pakialam na guro.
At sa gayon, ang demonyong guro, ang unang lumitaw, na nagpakita sa 342 silid-aralan sa eksaktong parehong oras. Sa maikling panahon, pinuksan nila ang maraming estudyante at nagbukas ng isang C-rank gate, kaya't dito nagtatapos ang ulat ng insidente. Pinanood ng ating NC ang ulat sa balita, kumpara sa kanyang walang kabuhay-buhay na buhay, inamin niyang tunay na kapanapanabik ang pangyayari. Mula sa araw na yon, binigyan ng 1 linggong pahinga ang paaralan, maaaring magpahinga ang mga estudyante sa bahay para makabawi sa gulat. Pagkatapos ay tiningnan niya ang group chat ng klase sa kanyang telepono, pinasasalamatan siya ng kanyang mga kaklase sa pagligtas sa kanilang lahat sa pamamagitan ng kanyang maagang babala. Dahil sa dami ng papuri, napaisip ang ating NC, iniisip kung maituturing ba talaga siyang bayani. Sakto noon, isang abiso mula sa Hunters Association ang lumitaw sa kanyang screen. Ang kanyang buwanang allowance bilang miyembro ay naibigay na at kailangang i-verify. Tiningnan niya ang kanyang attribute panel at nakita ang kanyang sarili bilang isang bigo. Tutal, kahit ang kanyang rank ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Mula nang mawala ang kanyang ina 0 taon na ang nakalipas, wala nang pinagkakakitaan si Lik Xiaohai. Inalis niya ang buttons ng kanyang damit na nagpapakita ng isang kwintas. Upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, umaasa siya sa kwintas. Pinahihintulutan siya ng bagay na magpanggap bilang isang awaken para makatanggap ng stipend mula sa asosasyon. Lumilikha ito ng maliit na espasyo para mag-imbak ng mga bagay. Ang kakayahan nito ay maliit na bagay lang, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito matutukoy ng mga makina. Ang kwintas na ito at isang larawan ang tanging mga bagay na iniwan ng kanyang ina. Gayunpaman, ang kanyang mukha sa larawan ay kakaibang ginupit. Dahil dito, hindi niya matandaan kung ano ang itsura niya. Ngunit naaalala niya ang lahat ng mga alaala ng kanilang kabataan na magkasama. Ang tanging eksepsyon ay ang gabi kung kailan siya naglaho. Pagkatapos magising mula sa pangyayaring iyon, ang kanyang espiritu ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong tao. Nagtataka rin siya kung paano niya nakuha ang deduction system. Ang kakayahan ay tila walang kaugnayan sa pagiging isang awaken. Napagtanto niya na ang mundo ay may maraming awaken, ngunit ilan lamang ang sapat na sanay sa labanan upang maging mga demon hunter. Pagkatapos ng 1 linggo, nakapagpasya na siya, gusto niyang humusay sa bawat laban, upang sa susunod, mailigtas niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Ang mas mataas na katayuan sa asosasyon ay may kasamang mas malaking otoridad. Sa ganoong paraan, naniniwala siyang maaaring mahanap niya ang kanyang ina sa hinaharap. Pagkatapos ay nagtungo ang ating EC sa punong tanggapan ng Hunter Association, determinado na baguhin ang takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Sa loob, agad na tinanggihan ng isang staff ang kanyang aplikasyon. Sinabi niya na ang trabaho ng pangangaso ng mga demonyo ay hindi laro ng isang bata. May tiwalang ngiti, ginulat siya ni Lik Xiaohai. Sinasabi niya na ang kanyang layunin doon ngayon ay higit pa sa pagiging isang hunter lamang. Nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon habang ginagamit niya ang kanyang kakayahan. Hindi lang niya gustong makapasok, gusto niyang maging pinakamahusay. Ipinahayag niya na ang kanyang layunin ay muling suriin ang ranggo ng kanyang kakayahan dahil hindi naman matutukoy ng mga makina ang deduction system. Pumayag ang receptionist sa kahilingan. Kailangan lang niyang hulaan kung ano ang mangyayari sa susunod na 10 minuto para patunayan ang kanyang halaga. Kahit na, pinayuhan siya ng babae na huwag masyadong umasa. Ginabayan niya siya sa mga pasilyo, nag-aalinlangan sa anumang malaking pagbabago. Sinundan niya ito na may plano sa isip, madali lang gamitin ang kanyang kakayahan, iulat ang resulta, at patunayan na mas malakas siya. Bigla, nagpakita ng matinding paghihirap ang kanyang mukha, tila masyadong mabigat ang deduction o may ipinapakita itong hindi inaasahan. Sa pasilyo, lumitaw ang kapitan na may kulay pilak na buhok at ang kanyang squad, nakatanggap sila ng isang A-rank mission at kailangan nang umalis sa loob ng ilang segundo. Napabuntong hininga ang isa pang babaeng empleyado nang makita ang sikat na kapitan na si Baiji. Nakilala siya ng ating NC at napagtanto kung gaano siya kasikat doon. Hindi inaasahan, tumingin si Baiji sa kanyang direksyon. Kinabahan si Lik Xiaohei, iniisip kung naalala pa ba siya ng kapitan. Lumingon si Baiji at tinawag na baguhan ang ating NC. Malinaw ang paghamak sa kanyang boses habang malamig siyang tinititigan. Dahil hindi pinansin, nagalit ng husto si Lik Xiaohei. Naglakad palayo ang kapitan na may pag-ungot, hindi man lang siya pinag-isipan. Sumabog sa galit ang ating ese, gusto ng isang duelo. Pinigilan siya ni Fei Fei, binalaan siyang masyadong madaling matatalo ni Baiji. Habang naglalakad sila, itinuro ni Fei Fei ang evaluation room. Ginamit niya ang pagkakataon para itanong kung anong rank ang isang taong kayang hulaan ang susunod na 10 minuto. Excited siyang nag-isip kung si rank, A-rank o kahit la-rank. Tapos inisip niya kung magiging mas malakas pa siya kaysa kay Kapitan Baiji dahil doon. Tumigil si Fei Fei at binigyan siya ng seryosong tingin. Sinabi niya sa kanya na isa siyang baguhan na walang kaalam-alam sa totoong estado ng mundo. Ipinaliwanag niya na sinumang may kapangyarihan sa oras, nakikita man ang hinaharap o bumabalik sa nakaraan, ay agad na inilalagay sa rank. Nagulat siya sa revelasyong ito.
Idinagdag ng babae na ang taong iyon ay kukunin ng isang pambansang ahensya bilang isang mahalagang strategic weapon. Gayunpaman, ang kapalaran ay hindi magiging maluwalhati. Ang individual ay babantayan sa buong buhay nila, halos parang ikukulong habang buhay sa iisang lugar. Iyon na ang pinakamagandang sitwasyon. Ang isang hindi kapanipaniwalang kakayahan ay akit sa atensyon ng mga madidilim na organisasyon ng Hunter. Binalaan siya ni Fei Fei na susubukan siyang kidnapin ng mga grupong ito nang walang tigil. Namutla ang ating Eso habang iniisip ang hinaharap na ito. Tinanong ng babae kung naintindihan niya kung paano sinusuri ang isang Hunter. Hindi lang ito tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa potensyal ng kanilang kakayahan. Ang resulta ng malalaking digmaan ay maaaring mapagpasyahan sa isang mahalagang sandali sa pamamagitan lamang ng isang tamang-tamang atake. Natakot siya dahil ang una niyang ideya ay hindi gaanong marangal. Gusto niya lang hulaan ang magiging resulta ng pag-amin niya kay Linxia. Ang pinakamalaki niyang ambisyon nitong mga nakaraang araw ay mas simple pa. Gusto niya lang gamitin ang kapangyarihan niya para manalo ng mga premyo mula sa mga lata ng soda. Inihayag ni Fei Fei na bihira ang mga taong may kapangyarihan sa oras. Ang huli ay isang babae na kayang baguhin ang nakaraan at nawala 24 na taon na ang nakalipas. Simula noon, walang tigil siyang hinahanap ng mga madidilim na organisasyon. Pagkatapos nyon, lumingon siya at inanusyo na oras na para simulan ang pagsusulit. Gayunpaman, walang tao sa pasilyo, nagtaka si Fei Fei dahil bigla na lang naglaho ang ating NC na walang bakas. Sa malayo, tumatakbo si Lixiaohai para iligtas ang kanyang buhay. Ang mga salita tungkol sa digmaan at mapanganib na mga organisasyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gusto niya lang hanapin ang kanyang ina nang hindi napapasok sa bulo. Kaya nagpasya siyang hindi dapat kailanman matuklasan ang kanyang kakayahan sa deduction. Tumigil ang lalaki at napagtantong ginagamit pa rin niya ang kakayahan. Iniisip niyang sumuko na lang at hayaan ang mga bayaning tulad ni Baiji na iligtas ang mundo. Bigla, napuno ng pagkagulat ang kanyang mukha. Ang pangitain ang hinaharap na nakikita niya ay nagpapakita ng isang bagay na hindi inaasahan. Isang spatial teleportation portal ang bumukas sa pangunahing bulwagan. Nakilala niya ang kakayahan na pag-aari ni Vice Kapitan Baling. Agad-agad, nahulog si Baling mula sa portal. Wala nang buhay, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig sa harap ng lahat ng naroroon. Isang malaking lawa ng pulang likido ang mabilis na nabuo sa paligid niya. Ipinapakita ng eksena na napakaseryoso ng sitwasyon. Sa kanyang katawang may saksak, nagbabala siya na mali ang impormasyon. Ang misyon ay hindi A-rank, kundi isang La-rank na patibong. Sa kanyang huling hininga, isiniwalat niya ang isang masamang balita. Lahat ng miyembro ng squad ni Baiji ay ganap na naubos. Pagkatapos noon, tuluyan nang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Walang pagkakataon ang Elite Hunter na makaligtas sa kanyang mga pinsala. Nagsimula ang gulat at may sumigaw para sa mga mediko, pero huli na ang lahat at pinapanood ng ating NC ang lahat sa kanyang pangitain. Balik sa realidad, namumutla ang kanyang mukha, natapos ang deduction, na nagpapakita na ang pinakamalakas na squad ay malilipol sa loob ng 10 minuto. Nagpapanik ang ating NC, ang kanyang pangitain ay nagpakita ng isang trahedya na mangyayari sa loob lamang ng 10 minuto. Itinulak niya si Fei Fei, walang oras para magpaliwanag, sumigaw siyang lahat sa pinakamalakas na squad ay malilipol. Mula doon, tumakbo siya ng desperado sa pasilyo, kailangan niyang pigilan ang masamang pangitain na maging totoo. Samantala, kalmadong naglalakad ang squad ni Baiji. Kinumpirma nila na ang misyon ay isang simpleng A-rank lang. Ang buong grupo ay naka-assemble. Kailangan na nilang kumilos ngayon at makarating sa mission site sa loob ng 30 segundo. 2 empleyado ang humahanga sa sikat na team. Sa likuran, mabilis na papalapit ang ating NC para harangin sila. Hindi niya basta-basta pwedeng sabihin ang kanyang kakayahan, bukod pa roon, wala siyang paraan para iligtas sila sa gitna ng misyon. Ibinigay ni Baiji ang huling utos, sa loob ng 10 segundo, ite-teleport sila ni Baling sa lokasyon ng misyon na magtatakda ng kanilang kapalaran. Habang paubos na ang oras, naiintindihan niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ang tanging pagpipilian niya ay pigilan silang pumunta sa misyon. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Ang target ay walang iba kundi si Kapitan Baiji. Kailangan niyang gumawa ng gulo para makakuha ng kahit 10 minuto. Sa ganoong paraan, mapipigilan niya ang team na malipol. Tumalsik ang kapitan sa pader dahil sa impact. Lahat ng miyembro ng squad ay natulala. Pagkatapos, hinawakan siya ng ating NC sa kwelyo, sinimulan niyang galitin ang kapitan para makabili pa ng oras. Sa isang nakakatakot na ngisi, inasar niya si Baiji, sinabi niyang matagal na silang hindi nagkita, at ang kapitan ay medyo humina na. Sa panonood ng eksena, natulala ang ibang mga hunter at staff, hindi sila makapaniwala sa kapangahasan ng bata. Gulat na gulat ang mga miyembro ng squad, ito na ang pangalawang beses na inatake ni Lixiaohai si Kapitan Baiji sa harap ng lahat. May masamang kutob ang ating EC tungkol dito. Alam niyang nililigtas niya sila pero natatakot siyang papatayin siya ni Baiji kapag naayos na ang gulo. Namumula sa galit, naggitngit si Baiji. Tinanong niya kung handa na ang ating EC para sa kanyang huling salita.
Isang pulang aura ang bumalot sa kapitan, na nagsabing hindi niya karaniwang inaatake ang mahihina, biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Mahigpit na ikinuyom ni Baiji ang kanyang kamao, naalala niyang 2 beses siyang sinaktan ng baguhan ng walang malinaw na dahilan. Kahit nasa panganib, nananatili si Lik Xiaohai sa kanyang plano, kailangan niyang antalahin ang team ng 10 minuto para iligtas sila sa panganib na darating. Nagsimula ng countdown ang busy kapitan sa kanyang relo, ibig sabihin kailangan niyang tiisin ang galit ng kapitan. Pinagsisihan ng ating SU ang kanyang padalos-dalos na kilos. Ang isiping maging punching bag sa loob ng 10 minuto ay nakakatakot sa kanya. Pagkalipas ng 10 segundo, pinitik ng Hunter ang kanyang mga daliri. Nagreklamo ang miyembrong mukhang payaso na hindi niya tinutulungan ang boss. Bigla, isang asul na enerhiya ang bumalot sa 2 Hunter. Ang low-rank Spatial Teleportation ability ay na-activate kagad. Ginamit ng kapitan ang transport spell. Nagmamasid ang ibang miyembro ng team, lubos na nagulat sa kanyang ginawa. Nabigla ang ating Eli sa mahika. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis silang mateteleport. Dumating ang grupo sa mission site sa isang wasak na lungsod. Inanunsyo ng Huntress ang pagsisimula ng I-rank task laban sa isang masamang Diyos. Napagtanto niyang nabigo ang kanyang plano at hindi niya sila napigilan. Ang mas malala pa, nadala siya sa nakamamatay na bitad. Ipinaliwanag ng babae na dahil sa pisikal na kontak, kinailangan niyang isama ang ating NC sa halip na 2 iba pang miyembro ng team. Nawawalan siya ng pag-asa habang lumalala ang nakamamatay na sitwasyon. Ngayon, kulang ng 2 miyembro ang team at may isang rank rookie sa kanilang pwesto. Isa sa mga hunter ang nagtanong kung magpapatuloy ang laban. Dahil doon, nagpasya si Baiji na mag-focus sa misyon at sumulong ang grupo. Nalilito ang kapitan sa ugali ng rookie. Naalala niya sila Xiaohai na umarteng inosente at bigla na lang siyang inatake. Nang makita ang takot ng bata, napabuntong hininga si Baiji, nagsimula siyang mag-isip kung may problema sa pag-isip ang ating insi. Isang malaking tao ang nagsabi sa kanya na huwag mag-alala sa paghihiganti, pero hinawakan siya ni Baiji at binalaan na ikukulong siya pagkatapos ng misyon. Sa kanyang huling 10 minuto ng buhay, umiiyak siya ng walang tigil, iniisip na ng ating NCU ang disenyo ng kanyang kabaong. Nai-imagine niya ang kakilakilabot na eksena kung saan lahat sila ay nalipol, ang kanilang mga katawan ay magiging sobrang durog na walang sinuman ang makakahanap ng mga piraso. Inilagay ang kamay sa lupa, medyo kumalma siya. Alam niyang may hindi kilalang krisis na malapit nang mangyari dito. Habang tumatayo, kinumpirma niya ang kanyang hinala. Hindi rank ang misyon tulad ng inaakala ng lahat, kundi isang la-rank na bitad. Nang mapagtantong hindi niya sila maililigtas, sinubukan niyang tumakas. Ang tanging pagpipilian niya ngayon ay tumakbo mula sa mapanganib na lugar na ito nang mas mabilis hanggat kaya niya. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, nakaramdam siya ng malakas na hila, may humawak sa kwelyo ng kanyang damit na pumigil sa kanyang pagtakas. Hinawakan siya ni Baiji at sinabing huwag tumakbo. Kahit hindi niya ito gusto, tungkulin niya bilang isa sa malalakas na protektahan ang mahihina. Tinitigan siya ng kapitan ng may seryoso at determinadong tingin, sinigurado niya sa kanya na hanggat maayos siya, magiging maayos din ang kanyang mga kasama. Dahil doon, inutusan niya ang rookie na huwag umalis sa kanyang tabi. Umiiyak ang ating NC dahil lalo nitong pinahirap na iwan sila. Napansin ni Lik Xiaohai na normal ang itsura ng kalangitan. Walang mga portal, ipinaliwanag ni Baiji na pinapunta lang sila dito para mag-imbestiga ng mga bakas ng demonyo. Ipinaliwanag ni Baiji na ang mahihinang demonyo ay isinilang mula sa sama ng loob, umiiyak ang ating NC, dahil mas pinapahirap ng kabaitan nila na tumakas. Nagtataka ang kapitan kung bakit umiiyak ang rookie. Nang makita ito, napagpasyahan niyang may problema sa pag-isip si Lik Xiaohai at nakita siyang kaawa-awa. Isang babae ang lumapit at nagtanong sa grupo. Inaasahan niya ang 5 hunter at napansin niyang isa sa kanila ay tila isang rookie lamang. Nagpakilala siya bilang district director. Ginabayan sila ng ginang sa lokasyon kung saan natagpuan ang isang estatwa ng kulto sa isang bodega. Habang naglalakad sila, ikinuwento ng direktor ang kasaysayan ng lugar. Nakalimutan ang ngayon at ang mga residente ay bumaling sa mga kulto dahil sa desperasyon. Naiinis ang ating Effie sa kadaldalan ng babae. Tinatakpan niya ang kanyang mga tainga at iniisip na kamukha niya ang kanyang sariling ina. Pinagmamasdan niya ang kalsada at napapansin ang kahirapan sa lugar. Ang mga taong naninirahan doon ay malamang walang sapat na pera para sa mga pangunahing pangangailangan. Napunta ang kanyang tingin sa isang tindahan ng prutas sa gilid ng daan, isang lalaki ang nagbebenta ng kanyang mga paninda sa isang simpleng tela sa lupa. Napansin ni Johai na hindi sariwa ang mga prutas, nagtataka siya kung bakit walang nagbebenta ng karne sa lugar. Habang nakatitig sa tindero, may hinala siya, marahil hindi kayang bumili ng karne ng mga taga nayon. May napansin siyang kakaiba sa desyertong kalye. Mula nang dumating sila, wala pa siyang nakikitang mga batang naglalaro o naglalakad-lakad. Bigla, isang piraso ng papel ang tinangay ng hangin. Tumama ang poster sa mukha ng ating NC nang hindi inaasahan. Nang tanggalin niya ang paunawa, nakita niyang para ito sa isang nawawalang tao. Nagsimula siyang magtaka kung madalas bang nawawala ang mga bata dito.
Ipinapakita ng poster ang larawan ng isang batang babae na nagngangalang Xiaofu. Nakakapagtaka para sa kanya na ang kanyang edad ay inilarawan ng may eksaktong araw at buwan. Ang kanyang pag-iisip ay naantala ng direktor. Itinuro niya ang isang gusali at inihayag na sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sinubukan ng direktor na buksan ang bodega, ngunit naipit ang susi. Nagreklamo siya na ang kanyang walang kwentang asawa ay hindi kailanman nag-aayos ng mga bagay ng maayos. Isa sa mga hunter ang nakaramdam ng masamang enerhiya sa lugar at nag-alerto sa team. Inutusan ni Baiji ang lahat na unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Nang marinig ang mga bulungan, nainis ang direktor. Pinagalitan niya sila dahil sa hindi pagbibigay pansin habang nagsasalita ang isang matanda. Nagsimula ang babae ng walang katapusang sermon tungkol sa mga kabataan. Ang buong team ay nagkaroon ng itsura ng purong pagdurusa sa kanilang mga mukha. Sa loob, ipinaliwanag niya ang tungkol sa sekta. Nag-aalay sila ng mga sakripisyo sa isang estatwa kapalit ng kaligayahan at kapalaran. Nang makita ang estatwa, nagulat ang ating NC. Ang baluktot na imahe sa paligid niya ay nagpapakita ng kanyang lubos na takot sa eksena. Sa harap niya ay nakatayo ang isang nakakatakot na figura na gawa sa mga buto. Ang base ng estatwa ay napapaligiran ng mga bungo at isang masamang aura. Nakatuon siya sa kalansay na mukha ng Diyos-Diyosan. Mayroong isang bagay tungkol sa matutulis na butong iyon na tila pamilyar sa ating bida. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang premonisyon. Inatake si Captain Belling ng eksaktong mga butong iyon. Naiintindihan niya na ito ang lugar ng trahedya. Habang nauubos ang oras, alam niyang magsisimula ang panganib anumang sandali. Bigla, isang malakas na inday ang umalingaw sa bodega, sumara ng malakas ang metal na pinto, na ikinulong sila sa loob. Dahil sarado na ang labasan, naging alerto si Baiji. Inutusan niya ang lahat na protektahan ang direktor at ang rookie sa anumang paraan. Sa gulat ng lahat, nagsimulang tumawa ang direktor, bumaluktot ang kanyang mukha sa isang masamang ngiti habang tinitingnan sila. Kumuha ng kutsilyo ang babae at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Nang hinayang siya na 4 na hunter lang ang nalinlang niya sa halip na sa inaasahang 5. May baliw na tingin sa kanyang mga mata, ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Nangako siya ng 5 tao para pagalingin ang kanyang asawa, at ngayon ay hindi sapat ang 4. Sa isang masamang ngiti, nagpasya siyang iaalay ang 5 buhay. Ang kanyang determinasyon na kumpletuhin ang ritual ay hindi matitinag. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kutsilyo sa sarili niyang leg. Inialay niya ang kanyang sarili bilang ikalimang sakripisyo para sa madilim na ritual. Sa harap ng eksenang ito, ang hunter team ay ganap na paralisado. Walang sinuman ang umasa ng ganoong kalubhang aksyon mula sa babae. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, at ang buong bodega ay nagsimulang yumanig. Sinusubukan ng mga hunter na panatilihin ang kanilang balanse sa gitna ng biglaang pagyanig. Alam ng ating NC na darating na ang totoong krisis. Ang banta na maaaring lipulin ang pinakamalakas na squad ay malapit ng lumitaw. Walang sinayang na oras, inactivate niya ang kanyang deduction ability, naubos ang kanyang spirit points para makahanap ng paraan palabas. Nang makumpleto ang sakripisyo, naging tensyonado ang kapaligiran sa bodega, naghahanda ang team para sa laban na malapit ng magsimula. Nagbabala ang vice captain na wala siyang kapangyarihan para i-teleport ang lahat. Tumanggi siyang tumakas at iwan ang kanyang mga kasama. Sa kanilang paanan, nakahandusay na ngayon ang katawan ng direktor. Isang malaking lawa ng pulang likido ang nabuo sa paligid niya. Bigla, nagsimulang kumulo ng kakaiba ang likido, may maliliit na tulis na nabuo sa lawa, na nakaturo pa itaas. Ang mga patak ay lumulutang sa hangin at dahan-dahang gumagalaw. Pinapanood ng ating NC ang eksena, hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang likido ay sinisipsip ng estatwa ng buto. Ang figurang na bago ay pumipintig ng bagong enerhiya mula sa sakripisyo. Ang mga mata nitong walang laman ay nagniningning na may matinding pulang ilaw. Nabubuhay ang estatwa na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang malaking panganib. Pinapanood ng mga hunter ang eksena ng may takot. Ang likido ay pumasok sa mga mata ng estatwa na lalong lumalakas. Isang nakakatakot na ilaw ang pumuno sa lugar na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lumingon si NC at hinarap ang bagong panganib. Si Ensu ay natigilan sa pulang ilaw. Ganap siyang naparalisa ng enerhiya sa kanyang kinatatayuan. Ang buong team ay hindi makagalaw. Napagtanto ni Baiji na pinipigilan ng ilaw ang paggamit ng mga kakayahan at pinaghihinalaan niyang srank na demonyo ito. Nagkabitak-bitak ang estatwang buto at humanda ang mga talim nito. Ang pulang enerhiya sa paligid nito ay lalo pang tumindi. Sa isang nakakatakot na tunog, inilabas ng nilalang ang mga spike nito. Ang nalalapit na pag-atake ay nagpun sa buong kapaligiran ng takot. Ang mga talim na buto ay napakatatalim pala. Ang tunog ng kanilang paghahanda ay umaalingaw sa malaking warehouse. Ang mga spike ay pinakawalan ng napakabilis. Sumusugod ang atake patungo sa mga walang kalaban-laban na hunter. Nagpanik si Baiji nang mapagtanto niya ang panganib. Naiintindihan niyang walang paraan para iwasan ang nakamamatay na atake. Ang mga projectile ay direktang tumama sa squad. Ipinapakita ng simulation ang kahindik-hindik na resulta ng pag-atake ng estatwa. Nagtapos ang deduction at nakuha na niya ang sagot.
Ang pagtingin sa mga mata ng estatwa ang nagdudulot ng paralisis sa lahat. Pabalik sa realidad, inulit ng Vice Captain ang kanyang sinabi. Sabi niya, hindi siya pwedeng tumakas at iwan ang lahat. Itinuro ng isa sa mga hunter ang karumal-dumal na eksena, ang likido mula sa sakripisyo ay sinisipsip ng estatwa. Gamit ang impormasyon mula sa deduction, sinigawan niya ang lahat, binalaan sila ng ating NC na huwag tumingin sa estatwa at ipikit ang kanilang mga mata. Iginiit niya na srank ang demonyo at ang tunay na panganib ay nasa pulang ilaw na nagmumula sa mga mata ng nilalang. Nagtataka ang bruskong lalaki kung paano ito posible, paralisado pa rin siya at hindi maintindihan ang sitwasyon. Idineklara ni Lixiohai ang sarili bilang miyembro ng team, nagmamakaawa siyang pagkatiwalaan siya kahit ngayon lang. Sa kabila ng impormasyon ng misyon, nagtiwala si Baiji sa babala. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na sundin ang utos ng baguhan. Mula doon, sinabihan ng kapitan ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata. Ang plano ngayon ay umatras at lumabas ng warehouse sa lalong madaling panahon. Sumabog sa lakas ang enerhiya ng estatwang buto, ang mga mata nito ay nagniningning na may matindi at masamang pulang ilaw. Sa isang mabilis na kilos, naghanda ang nilalang na umatake, lumawak ang aura sa paligid nito para masakop ang lahat sa lugar. Habang sila'y umaatras na nakapikit, nag-aalala sila, dahil walang paningin, hindi nila alam kung paano ipagtatanggol ang sarili sa susunod na atake. Nararamdaman ng isa sa mga hunter na bumabagal ang kanyang katawan dahil sa ilaw. Natutukso siyang buksan ang kanyang mga mata para maintindihan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, muling pinakawala ng estatwa ang mga spike nito, ang atake ay idinisenyo para lipulin ang lahat ng hunter ng sabay-sabay. Gamit ang kanyang premonisyon, sumigaw ng babala si NC. Inalerto niya ang lahat tungkol sa pag-atake na nagmumula sa itaas na kaliwa. Ang mga projectile na buto ay lumipad patungo sa team. Kinumpirma ng atake ang hula ni Xiaohai tungkol sa nalalapit na panganib. Walang sinayang na oras, tumugon ang Vice Captain sa babala. Naghahanda siya ng isang defensive ability sa pamamagitan ng mabilis na pagkumpas ng kamay. Isang energy shield ang nabuo at hinarang ang mga spike. Ang epekto ng depensa ay nagligtas sa buhay ng lahat ng miyembro ng team. Tumingin si Baiji sa ating NC na may bagong ekspresyon. Sa wakas ay naintindihan niya na kaya ng baguhan na hulaan kung ano ang mangyayari. Alam ni Xiaohai na nagbago na ang sitwasyon, bawat ganting atake ay lumilikha ng mga bagong variable at posibleng hinaharap para sa kanya. Kaya, nagpasya siyang gumamit ng bagong paraan. Sa unang pagkakataon ay susubukan niya ang isang real-time deduction sa gitna ng labanan. Pinoprotektahan ng team ang kanilang mga sarili sa loob ng isang energy barrier. Gayunpaman, nararamdaman nilang pinipigilan ng ilaw ng nilalang ang kanilang mga kapangyarihan. Hinihingal si Baiji habang nakapikit, inaamin niyang ang kapangyarihan ay mula sa isang srank na demonyo at baka nagsasabi ng totoo ang baguhan. Pumasok si Ino sa isang state of deduction. Nag-concentrate siya para hulaan kung saan magmumula ang susunod na atake ng nilalang. Ipinapakita ng simulation na nalipol ang team. Ang pangitain ng hinaharap ay kumonsumo ng isa pang isa 0 sa kanyang spirit points. Pabalik sa realidad, itinuro niya at sumigaw ng babala. Ang atake ay magmumula sa kanang bahagi at naghahanda ang team ng depensa. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, gumalaw si Baiji. Ipinuwesto niya ang kanyang sarili para salubungin ang atake, kasunod ng utos ni Xiaohai. Hinarang ng kapitan at ni Zenlong ang crystal attack. Ang hula ng baguhan ay kasing bilis ng atake ng demonyo. Nagtataka kung paano iyon posible, pinaghihinalaan niya ang isang pambihirang time-based ability ngunit tila imposible ang ideya. Ang ating Ensu ay nag-isip ng bagong estratehiya, nagpasya siyang gabayan ang mga pagharang para makatipid sa kanyang mga deduction attempt. Sa kanyang isipan, ipinagtatanggol ng team ang kanilang mga sarili sa bagong paraan, muling umatake ang demonyong buto gamit ang mga nakamamatay nitong spike. Ipinapakita sa kanya ng premonisyon ang pahalang na pulang sinag, mabilis na papalapit ang panganib at kailangan niyang kumilos kaagad. Sumigaw siya kay Zenlong na depensahan ang atake mula sa kaliwa, subalit, tiningnan lang siya ng hunter na may pagkalito. Tumagos ang mga sinag sa katawan ni Zenlong. Sa gulat ng lahat, ipinahayag niyang siya ang healer at hindi marunong magdepensa. Nagtapos ang deduction sa kahindik-hindik na eksena. Napagtanto ng ating NC na hindi talaga mukhang healer ang malaking lalaki. Nang walang oras na sasayangin, binago niya ang plano. Sumigaw siya kay Zenlong na gamitin ang kanyang speed ability sa buong team. Sa kanyang utos, inactivate ng healer ang kanyang kapangyarihan. Isang berdeng aura ang pumalibot sa lahat na nagpapabilis sa kilos ng grupo. Dahil sa dagdag na bilis, umatras ang team mula sa atake. Ang nilalang na buto ay naghahanda para sa isa pang pag-atake laban sa kanila. Isang maapoy na pagsabog ang sumalubong sa mga projectile. Napagtanto ni Baiji na alam pala ng ating NCU ang kakayahan ni Zenlong. Dahil dito, nag-isip ang kapitan sandali. Inamin niya sa kanyang sarili na baka hindi na niya dapat tawaging baguhan. Nang walang oras magpahinga, sumigaw muli ang ating NC. Nag-focus siya para hulaan ang direksyon ng susunod na atake ng demonyo. Pagkatapos ay nagbabala siya na ang atake ay magmumula sa lupa. Ang buong grupo ay tumalon sa ere upang iwasan ang mga lumalabas na spike.
Sa ere, nagdepensa sila laban sa isa pang atake. Napagtanto niya na sa pagbubunyag ng kanilang mga kakayahan, tumataas ang gastos at puntos. Ang demonyo ngayon ay nakatuon ang mga atake kay Xiaohai. Ang mga atake ay naging mas brutal at mas mahirap hulaan at iwasan. Salamat sa isang silip sa deduction, tumakbo sila patungo sa labasan, inanunsyo ng ating NC na malapit na silang makataka sa lugar. Sa sandaling iyon, ipinakita ng kanyang premonisyon ang isang bagong panganib. Sumigaw siya ng babala tungkol sa isang pag-atake na darating mula sa kanilang likuran. Sa isang matatag na hakbang, naghanda siya sa pagtama, ang babala na umiwas ay ibinigay sa huling posibleng segundo. Para maiwasan ang atake, naguntugan ang ulo ni Beiji at Xiao Hei, ang pagtama ay nagpatulala sa kanila sa isang masakit na sandali. Nagsimulang magtalo ang dalawa sa gitna ng gulo, tinawag ni Xiao Hei siyang matanda dahil hindi alam ang kaliwa sa kanan. Ang labanan ay lalong tumindi at naging nakakalito, tila walang nagkakasundo kung paano magbigay ng tamang direksyon. Hinawakan sila ng vice captain sa ulo at sinabihang tumahimik. Iminungkahi niya na ilarawan ang mga atake sa direksyong clockwise. Ang pagkalito ay lumala dahil sa maling mga utos at mga muntik ng tamaan. Dahil doon, bumagsak ang kanyang spirit points sa 11 na lang. Nang makita ang labasan, sumigaw siya na tumakbo na sila. Ang pinto ng warehouse ang tanging pag-asa ng team para makaligtas. Isang huling hakbang na lang ang naghihiwalay sa kanila sa kalayaan. Dahil doon, naubos ang kanyang spirit points sa huling pagsisikap. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagtama ang tumama sa pinto. Ang lakas ng pagsabog mula sa loob ay lumikha ng isang butas. Nasira ang istrukturang metal at nagawang makatakas ng grupo. Nagsaya sila sa ginhawang nakaligtas sa komprontasyon. Sa loob ng warehouse, masamang nakatitig sa kanila ang nilalang na buto. Ang mga pulang mata nito ay nagniningning na may pumipintig at nakakatakot na enerhiya. Ilang sandali pa, nagsimulang maglaho sa hangin ang kapangyarihan nito, nawala ang liwanag sa mga mata, at sa wakas ay natapos ang banta. Sa labas, malalim ang paghinga ng ating NC, alam niyang pagod ang lahat matapos labanan ang isang srank na demonyo. Biglang, hinawakan siya ni Beiji sa kwelyo, hinihingi ng kapitan na ipagtapat niya ang kanyang sikreto noon din. May mapaghihinalang tingin, hinawakan niya ito sa kurbata. Hindi susuko si Beiji hanggat hindi siya nakakakuha ng malinaw na sagot mula sa binata. Nakatutok ang kanyang mga mata sa baguhan ng may matinding diin. Tinanong niya kung ano talaga ang itinatago ng ating ese. Nang walang babala, malakas na tinamaan si Beiji mula sa likod. Dahil sa tama, tulala siya at hindi makakilos. Nagulat ang ating ese sa eksena. Ang sorpresang pag-atake ay galing sa isa sa mga residente ng nakalimutang baryo na yon. Sa pagtingin sa paligid, napagtanto niya ang patibong. Ang lahat ng iba pang hunter ay pinabagsak na ng mga sibilyan sa bayan. May masasamang ngiti, lumalapit ang mga taga-baryo. Ang elite team ay napapaligiran na ngayon at ganap na walang kalaban-laban.